Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Mga kapatid, ganap na ang 2,000 taon na sukat ng panahon sa pagbabalik ni Kristo sa sanglibutan. At tayo'y nakapasok na sa 1,000 taon na si Kristo ay maghahari kasama ng kanyang mga bayan. Para masubaybayan natin ang buong katotohanan na buo ang programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatomes, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. Sabihin ko sa inyo na consumatomes, sapagkat natapos na ang mga gawain ng Diyos sa pagkatapos ng 2,000 taon ni Kristo, na ito rin ay pagkatapos ng 6,000 taon mula nang nagkasala si Adam. Sa ika-6,000 taon ay natapos ng Diyos ang kanyang gawang ginawa, at sa ika-7,000 taon siya ay nagpahinga. Gayon din sa pangalawang sanglinggo ay natapos na ang ika-6,000 taon at tayo'y narito na sa ika-7,000 taon na kapahingahan ng Diyos. Dahil dito, kinakailangan sa mga tao ang paghahanda para mabago ang sarili, nang sa gayoy hindi na may balik ang nangyari ni Adam, na habang nagpahinga ang Diyos, si Adam ay nagkasala noong unang panahon. Ngayon ay naitatag na ang kaharian ng Diyos na handang papasukan ng mga taong nakasumpong ng katwiran ng Diyos. So mapagpalang oras sa ating lahat, buong Pilipinas, maging sa buong daigdig. Muli kami po'y magla-live dito po sa Region 2, Province of Quirino, the Kingdom of God. So kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa ng The Kingdom of God sa palatuntunang Consumatomes, na ang ibig sabihin ay natapos na ang lahat. So bago po kami magpatuloy, ay nais po muna naming magbigay-pugay at humingi ng gabay sa amin pong mahal na dakilang guro, ang amin pong Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondo Reyambunansa. At ganun din po na kami nagpapasalamat sa amin pong 5 spiritual mothers na kasalukuyan po nandun po ngayon sa banal na syudad. Doon po sa Purok, New Jerusalem, Talisay, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. At ganun din po na kami po lubos na gumagalang at nagpapasalamat sa amin pong mahal na Pangulo, na walang iba po ang amin pong mahal na Prinsipe Rocky Y. Reyambunansa, na siya po ang aming President ng The Kingdom of God at amin pang President ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din po sa kapatid ng aming mahal na Prinsipe, walang iba po ang amin pong Haring Adolfo B. Reyambunansa, na siya po ang ating President ng the Philippine Deuterium Development and Management Corporation. At ganun din po sa lahat ng mga 12 tribes hanggang sa mga Board of Director mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming Regional Director dito po sa Region 2. Walang iba po, Haring Edgar Palor Ligotom.
At kasama po ang kanyang reyna, walang iba po, Reyna Rospadillo Ligutom. At ganun din po sa lahat ng mga 70 prophets, buong Pilipinas sa loob po ng kaharian ng Diyos. Hanggang sa mga municipal leaders, barangay, down to Purok. Hanggang sa mga prinsipe at mga prinsesa. At ganun din po na kami nagpapasalamat sa ating mga kapatid na masugid na sumusubaybay, lalo na ang ating mga kapatid na nasa ibang bansa na pinangungunahan po ng ating kapatid, walang iba, Reyna Shirley del Rosario, na nandun po ngayon sa bansang London. At ganun din po sa isa pa nating prinsesa, na walang iba, Prinsesa Claribel Baltasar, na nandun po ngayon sa bansang Kuwait. So mapagpalang oras dyan, Reyna at Prinsesa. At ganun din sa mga kapatid natin na nasa ibang lugar, sa bayan po ng Isabela, Barangay Nagkasikan, no? Na pinangunahan po ng ating kapatid, Haring Ramel Tadya, Haring Redentor Domingo, Haring Gino Tolentino, Reyna Gloria de Leon, Reyna Marites Saldivar, at Reyna Luz Viminda Gutierrez. At kasama ang ating prinsipe dyan, walang iba, Prinsipe J.V. Sales. At ganun din sa kapatid natin na nandyan po sa Malanit Jones. Walang iba ang ating Haring Roger Pagumpana sa kanyang buong pamilya. So mapagpalang oras dyan, Hari. At ganun din sa kanyang anak na nandun po sa Negros. Walang iba, Haring Reggie Pagumpana. At kasama po ngayon ang kanyang reyna, walang iba, Reyna Jel Pagumpana. So mapagpalang oras dyan, Hari at Reyna. Hanggang sa ating mga kapatid dyan sa Cabarugis, na pinangunahan ni Reyna Rosalia Toginayo at Reyna Marina Ansibe. At ganun din sa kapatid natin dyan sa Nagtipunan. Walang iba ang ating Haring Raul Digaw sa buo niyang pamilya. At kasama po natin ngayon ang ating prinsipe. Walang iba, Prinsipe Fernando Digaw. Ito po. At ang ating kapatid, Haring Gerson del Rosario. At Haring Nicomedes Rapio. At ako po ang inyong kapatid, Haring Robel Baltasar. So sa gabing ito, ay muli, kami na naman po ay magla-live dito po sa Region 2, Kingdom of God, Province of Quirino, official, no? Dito po sa Province of Quirino, Madela, Barangay Poblacion Sur. So dito po kami gumaganap sa amin pong pagla-live para may parinig yung mga mahalagang bagay na plano ng Diyos sa daigdig. Sapagkat ang plano ng Diyos ay magtayo ng isang kaharian na kailanman ay hindi na magigiba. Kaya alamin po natin yung istorya ng Diyos mula pa nang itatag ang sanglibutan, ay meron na talagang hinanda ang Diyos dito sa daigdig. Na kung ating titignan sa kanyang mga plano na tungkol sa kanyang kaharian, ay ipamamana niya ang kanyang kaharian doon sa kanyang mga nasakanan. No? Kaya alamin natin yung buong istorya ng Diyos sa daigdig, lalo na't maraming tumatawag sa pangalan ng Diyos. Ngunit, paano natin malaman yung buong katotohanan? Ay, ito po, subaybayan po natin yung programa ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Haring Filimon Ondok Reambonanza, ang tungkol sa kaharian ng Diyos sa palatuntunang Consumatomes.
Kaya sa gabing ito ay muli po nating maririnig ang isa po nating kapatid na siyang magbabahagi ng nakatagong lihim na siyang magpapatunay na ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansang nagkakabunga, walang iba na siyang magpapahayag ang tungkol sa kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel. Walang iba, Haring Gerson del Rosario. Okay, so pakinggan po natin mga kapatid. So baybayan po natin. Okay, so maraming salamat, Hari. So, isang mapagpalang oras po sa ating lahat. Mula Luzon, Visayas, and Mindanao, live po tayo ngayon sa The Kingdom of God, Region 2, Province of Quirino. Sa bahay po ng ating kapatid, Reyna Merlita Baltasar, dito sa Barangay Poblacion Sur, Madela, Quirino. Okay, so bago po kami magpatuloy, pasasalamat at pagpupugay sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondoc Riam Bonanza. At ganoon din po sa aming mga 5 spiritual mothers na nasa banal na syudad sila ngayon sa Purok, New Jerusalem, Rizal Shrine, Talisay, Dapitan City, Zamboanga del Norte. So magandang gabi po sa inyo mga nanay. At sa aming mahal na Pangulo, na kami po ay naggumagalang at nagpapasalamat sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Riam Bonanza, na siya po ang aming president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At sa kasalukuyan, siya po ang president ng The Kingdom of God. At ganoon din sa kanyang kapatid na ako'y nagpapasalamat sa aming Hari Adolfo B. Riam Bonanza, na siya po ang aming president ng The Philippine Deuterium Development and Management Corporation. Yan, sa lahat po ng 12 tribes, 12 apostoles, sa lahat ng mga board of directors, buong Pilipinas, mula Region 1 hanggang Region 12, na kinabibilangan po ng aming regional director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom, at kasama po ang kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom. So magandang gabi po sa inyo, Hari at Reyna. At sa lahat po ng mga 70 prophets sa buong Pilipinas, sa loob ng kaharian ng Diyos, at sa lahat ng mga municipal leaders, barangay leaders down to Purok, sa lahat ng mga prinsipe at prinsesa, at sa lahat po ng kapatid na nasa ibang bansa. Yan po ang aking ina, si Reyna Shirley del Rosario, at si Prinsesa Claribel Baltasar. So magandang gabi po sa inyo. Sa mga kapatid po natin dyan sa Santiago City, sa Barangay Nagasikan, yan, pinangungunahan po ng ating kapatid Hari Ramil Tadya at Hari Redentor Domingo, Hari Gino Tolentino, at si Reyna Marites Saldivar, at si Reyna Gloria de Leon, at ang aking kapatid na si Reyna Los Biminda Gutierrez, at yung prinsipe po natin dyan, si Prince JB Sales.
Yan, so magandang gabi po sa inyong lahat dyan. At sa kapatid po natin dyan sa Malanit Jones. Yan. Dyan sila Harry Roel Agustin at si Harry Roger Pagumpana at ang kanyang yung kanilang buong pamilya. So magandang gabi po. At ang yung kanyang kapatid, anak pala, na nasa Negros, si Harry Rigi Pagumpana, at kasama po ang kanyang Reyna Jel Pagumpana. At sa kapatid po natin dyan sa Nagtipunan, Hari Digaw, Hari Raul Digaw, yan. At sa kanyang buong pamilya. At sa mga kapatid po natin dyan sa Cabarrugis Quirino, si Reyna Marina Ansibi at si Reyna Rosalia Tuginayo. Magandang gabi po sa ating lahat. Okay, so sa gabing ito, narito naman po kami upang magbahagi o magtalakay ng mga plano ng Diyos at sa mga nakatagong lihim sa banal na kasulatan, mga kapatid, na ito ay sinalita pa ng Diyos sa mga talinhagang salita. Yan, wala pong ibang nakapagbukas, liban lang po ang aming mahal na dakilang guro, mahal na Hari Pilimon Ondok Bonanza, mga kapatid. Ang plano ng Diyos ay magtayo ng kaharian sa daigdig. Yan ang kanyang plano, sapagkat Diyos lang ang may plano sa lahat, mga kapatid. Siya ang naglikha sa lahat-lahat na bagay sa daigdig, malaki man o maliit, Diyos ang naglalang dyan. At siya lang ang may plano, hindi kung sino-sinong tao, mga kapatid. Na ang plano ng Diyos sa daigdig ay magtayo ng kaharian. Subalit, saan nga ba ito nag-umpisa? Yung kaharian, mga kapatid. Na ang kaharian ay nag-umpisa doon sa bansang Israel. Doon po nag-umpisa yung kaharian. Naghari po dyan ang 3 hari. Si Saul, David, and Solomon. Yan. Naghari sila ng tigpo 40 years doon sa bansang Israel, mga kapatid. Na natapos si King Solomon, naghari sa negative 997. Natapos doon negative 997 BC. Kaya ang tanong, nagtuloy po ba yung plano ng Diyos? Natural, nagtuloy, mga kapatid. Subalit, kaharian na ito sa buong daigdig. Yan. 4 na kaharian ang ginamit ng Diyos, mga kapatid. Na ang una ay ang bansang Babylonia. Yan ang unang kaharian sa daigdig. Na ang hari po dyan si King Nabucodonosor. Pagkatapos naghari si King Nabucodonosor, ang sumunod ay ang bansang Medo-Persia. Na naghari po dyan si Cyrus the Great, mga kapatid. Nung natapos maghari si King Cyrus the Great, ang sumunod ay ang bansang Greece. Yan. Ang naghari po dyan si Alexander the Great or Alejandro Magno.
Yan ang ikatlong kaharian sa daigdig. At ang pang-apat na kaharian ay ang bansang Roma. Yan. Yan ang apat na kaharian. Na ang naghari po dyan ang mga Sisar. Mga kapatid. Ngayon, natapos maghari yung Roma, ang tanong, meron pa ba sumunod na kaharian sa daigdig? Subalit, yung apat na tinukoy ko po, natapos na. Wala na. Wala nang kaharian. Wala na doon sa Roma. Mga kapatid. Kaya gumamit muli ang Diyos ng magpatuloy ng kanyang plano or ang kanyang programa. Mga kapatid. Sino ang ginamit na naman dyan? So, ang ginamit na naman dyan na magpatuloy sa plano ng Diyos, walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya sana ang magtayo ng panglimang kaharian doon sa bansang Israel, na ang dala ng ating Panginoong Hesukristo ay Kingdom of God. Mga kapatid, yan ang dala. Basahin po natin sa banal na kasulatan. Sa Lucas 4:43. Basa, Hari. So, ganito ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat sinabi niya sa kanila, dapat namang ipangaral ko sa mga ibang bayan ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay sinugo ako. Yan. Siya yung nangangaral ng mga mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Saan? Doon sa bansang Israel. Mga kapatid, sapagkat siya ay sinugo, ibig sabihin, pinili, pinahiran ng langis. Yan ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit ang tanong, tinanggap po ba ang ating Panginoong Hesukristo na nagbabalita ng mga mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos? Tinanggap po ba, mga kapatid? Hindi. Hindi po siya tinanggap. Kaya ang sabi ng Diyos, basahin po natin sa banal na kasulatan. Sa Lucas 13:34-35. Basa, Hari. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inaing manok sa kanyang sariling mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak, at ayaw kayo? Sa 35, narito, sa inyo'y iniwang walang anuman ang inyong bahay, at sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng
Panginoon. Yan. Ganon sana ang gusto ng Diyos na kanyang tipunin yung kanyang mga anak. Subalit, hindi man nila ito tinanggap. Mga kapatid, hindi nyo na ako makikita, sabi ng Diyos. Totoo hindi? Tunay na wala na ang Diyos doon sa bansang Israel, mga kapatid. Kaya nga, nag-utos yung Diyos ayon po sa banal na kasulatan. Ano ang kanyang inutos? Basahin po natin sa Matthew 6:33. So, ganito po, Basa. magbasa ayon po sa banal na kasulatan. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yan. Yun ang kanyang inutos, mga kapatid. Katapwat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Ano pa? Kanyang katwiran. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Di ba? Yan ang utos ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, yung itatayo sana na kaharian doon sa Israel ng ating Panginoong Hesus ay kanyang inalis. Basahin po natin sa banal na kasulatan. Sa Matthew 21:42-43. Basa rin. So, ganito po ang magbasa ayon po sa banal na kasulatan. Sinabi sa kanila ni Jesus, Ano? Sige. kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan? Ang batong tinakwil ng nangagtatayo ng gusali, ang siya ring ginawang pangulo sa panulok. Ito'y mula sa Panginoon, at ito'y kagilagilala sa harap ng ating mga mata. Tuloy. Sa 43, kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan. Maliwanag po ang ating narinig. Itinakwil nila ang Diyos doon sa Israel. Kaya ang Diyos, yung kaharian na kanya sanang itatayo, ay kanyang kinuha o kanyang inalis. Saan niya ito ibinigay? Sa isang bansa. Mga kapatid. Bansa ang sinabi ng Diyos. Wala po dyan sa taas. Diba? Ibibigay sa isang bansa na nagkakabunga. Diba? Paliwanag? Mga kapatid. Kaya sa gabing ito, ang ating pag-uusapan or ang ating topic ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa. Isang bansa nga nagkakabunga. Bansa ang sinabi ng Diyos, mga kapatid, ha? Kung ating iisipin, ipalagay na lang natin na 300 nation. Yan. Sa buong daigdig. Subalit, isa lang ang pinili ng Diyos. Kaya mapalad yung bansa na kanyang pinili
na pagtayuan niya muli ang kanyang kaharian. Kaya sa gabing ito, papatunayan ko sa inyo na ang bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon po sa banal na kasulatan. Sa Henesis 25, 23 hanggang 26, basahan rin. So ganito po ang basa ayon po sa banal na kasulatan. At sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay, bata, at 2 bayan ay papaghihiwalayin mula sa iyong tiyan, at ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. Sa 24, at nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay, bata. Sa 25, at ang unang lumabas ay mapula na buong kataway parang mabalahibong damit, at siya ay pinanganlang Isaw. Sa 26, at pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakapit sa sakong ni Isaw, at ipinanganlan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na nang sila'y ipanganak ni Rebeka. Yun po ang nabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid. Na si Rebeka ay nagbuntis ng 2 bansa, mga kapatid. Nagbuntis ng 2 bansa. Ito po ay ginamit ng Diyos sa banal na kasulatan na talinhagang salita o parables kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansang nagkakabunga. Na si Rebeka ay siyang daigdig, mga kapatid. Yan. Siyang daigdig. Ngayon, dumating ang panganganak ni Rebeka. Kung literal na babae, literal, kagaya ng mga kababaihan, kung sila'y manganganak, ano ang kanilang partira? Doktor, nurse, yan, midwife. Mga kapatid, subalit, si Rebeka ay 2 bansa man ang kanyang iluluwal. Ang tanong, ano ang kanyang partira? Dalawang bansa man ang kanyang iluluwal, kinakailangan bansa rin ang kanyang partira. At ang ginamit ng Diyos na partira ay ang bansang Spain. Bansang Spain ang partira o kumadrona ni Rebeka. Dito sa bansang Spain, may 2 tao na ginamit ng Diyos upang magdiskubre. Ito ay si King Christopher Columbus at Fernando Magallanes.
Sila ang magdiskubre na ginamit ng Diyos, mga kapatid. Kaya, yung discovery ay naglakbay sila. Yan. Sa malayong hilaga. At nakarating sila sa taong October 12, 1492. Na ang unang anak ni Rebecca ay si Esau. Ito ang unang anak ni Rebecca, si Esau. Sino si Esau? Basahin po natin sa Henesis 36:8. Basa, Hari. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At tumahan si Esau sa bundok ng Seir. Si Esau ay siyang Edom. Yan. Si Esau ay siyang Edom. Sino si Edom? Yan. Kung ating titignan sa world map or sa encyclopedia, ito palang Edom, siya pala yung bansang Amerika. Mga kapatid, siya ang bansang Amerika. Yan. Ito ang unang lumabas sa taong October 12, 1492. Si Esau na siyang Edom na siyang bansang Amerika. Ayon sa mga discoverer, ay nagpatuloy silang naglakbay sa malayong silangan. At nakarating sila sa taong March 16, 1521. Sa isang isla na wala pa itong pangalan, mga kapatid. Ayon nga sa banal na kasulatan, ng pangalawang anak ni Rebecca ay si Jacob. Sino si Jacob? Mga kapatid, kung ating babasahin sa banal na kasulatan, sa Henesis 32:28, basa, Hari. So ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. Yan. So, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan. Ano na? Israel. Yan. Ayon nga sa mga discoverer, umuwi sila sa bansang Spain upang ibalita nila sa hari dito sa Spain. At ang hari po dito si King Philip II. Yan. Na meron silang nadiskubre
na isang isla na wala pang pangalan. Kaya inutos ang kanilang hari na bumalik sa isla na kanilang nadiskubre at bigyan ito ng pangalan. Sabi ng hari, isunod nyo sa aking pangalan. Kaya yung isla na kanilang nadiskubre, pinangalanan itong Las Islas Pilipinas. Yan. Kaya sa taong April 14, 1523, 21. Gusto nilang gawing Kristiyanong paniniwala. Kaya merong 2 taon na paghahanda. 2 years preparation, mga kapatid. Halimbawa na lang, ang isang bayan, hindi man agad mag-CCT yan. Meron pang paghahanda or preparasyon, mga kapatid. Kaya kung ating idagdag sa 1521, yung 2 taon, ang sukat ay 1523. Mga kapatid, na isinigaw pa ng 2 tao upang maging ganap na ang bansang yan ay maging mga Kristiyano. Sinong nagsigaw? Si King Humabon at si Lapu-Lapu. Ano ang kanilang isinigaw? Philippines is a Christian country. Yan. Sa taong April 14, 1523. Philippines is a Christian country. Na ito'y binautismuhan pa lang isang pari na si Father Pedro Valderrama. Yan. Yan po ang nagbautismo. Father Pedro Valderrama. Para higit po natin maunawaan at maintindihan bakit malakas, mapula, mabalahibo at maglilingkod sa bata. Ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay malakas? Mga kapatid. Tunay. Bakit malakas ang bansang Amerika? Tunay na malalakas ang kanilang mga kagamitan na pangdigma, mga high power, mga kapatid. At bakit mapula? Ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay mapula? Mapula. Tunay na mapula.
sapagkat pag nasilayan ng araw, yung kanilang balat, ito ay mamula-mula, mga kapatid. At bakit mabalahibo? Ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay mabalahibo? Tunay. Kung nakakita kayo ng Amerikano, tignan nyo yung kanyang pangangatawan. Balbunin ba? Kaya tunay na mabalahibo. At maglilingkod sa bata. Ang tanong, ang bansang Amerika po ba ay maglilingkod sa bata? Mga kapatid. Tunay. So, ganito po ang hanay. Sa taong 1945, ano ang naganap sa taong 1945? Ito yung pangalawang digmaan or World War. World War II. Yan ang naganap sa taong 1945. Na ang bansang Pilipinas ay dinigma ng bansang Japan. Mga kapatid, na hindi humingi ang bansang Pilipinas, hindi humingi ng tulong dito sa bansang Amerika. Bagkus ang bansang Amerika, siya ang kusang tumulong sa bansang Pilipinas. Kaya yung hula ng Diyos na maglilingkod sa bata. Natupad? Hindi. Natupad, mga kapatid. Kaya sa taong 1946, ano ang kaganapan sa taong 1946? Ito yung kalayaan ng bansang Pilipinas. Kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Sapagkat ang kaharian ng Diyos inalis sa bansang Israel, ibinigay sa isang bansa nga nagkakabunga, mga kapatid. Kaya ano ang kaganapan sa taong 1946? Mga kapatid, ito yung tinawag na America and Philippine Friendship Day. Yan. America and Philippine Friendship Day. Yan po ang naganap sa taong 1946. Ang tanong, saan ito naganap? So, walang iba. Bansang Pilipinas. Mga kapatid, nasaan ang kaharian ng Diyos? So, hindi po ako nahiya na ipagsigawan sa buong daigdig na ang bansang Pilipinas ay dito muli itatayo. Ang Diyos ang kanyang kaharian. Ito yung tinukoy na Diyos ng Diyos na bansang nagkakabunga. Na Philippines is a Christian country. Sa taong 15
23. Yan. Bansang nagkakabunga. Pilipinas, mga kapatid. Kaya ito po ang aking tinalakay sa gabing ito. Maraming salamat sa lahat ng nagsubaybay sa programa ng aming mahal na dakilang guro, mahal na Hari Filimon Ondok Reambunansa, at sa lahat ng mga viewers. Yan. Maraming salamat po sa inyo. Subaybayan nyo lang po ang aming pagla-live sa araw po ng Miyerkules at araw ng Linggo. At higit po akong nagpapasalamat sa aming mahal na dakilang guro, ang aming Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Filimon Ondok Reambunansa. At sa aming Regional Director ng Region 2, Hari Edgar Palor Ligutom at ang kanyang Reyna Ros Padillo Ligutom. At sa Regional Director ng Region 9 na laging nakasubaybay sa amin, Hari Felix Proseso. At sa aming mahal na Pangulo, mahal na Prinsipe Rocky Y. Reambunansa, at ang kanyang kapatid, Hari Adolfo B. Reambunansa. Ako pong inyong lingkod, Hari Gerson del Rosario.